Man TV. Alexander. Last Kabanata 961. Kabanata 551. Hindi na napigilan ng ginang ang kanyang sarili habang tinanong niya si Yulia, sabihin, nabanggit ng aking tiyuhin na bahagi ka ng aming pamilya. Teka, ibig sabihin ba nito ay anak ka ni Auntie Phaedra? Mataman siyang nakatitig kay Yulia, tila sinusubukang makita ang anumang banayad na pagbabago sa kanyang ekspresyon. Bagamat hindi ipinanganak si Yulia nang iwan ng kanyang ina ang pamilya, kamag-anak pa rin niya ang mga ito. So, dapat may sense of resemblance sa nanay niya. Bukod dito, kilala si Phaedra bilang ang pinakamagandang babae sa pamilya. Alam niya yun dahil nakita niya ang mga larawan ni Phaedra noon. Sa masusing inspection, napansin niyang hawig talaga si Yulia kay Phaedra. Oo, nanay ko siya, sagot ni Yulia. Nakangiting tumango ang ginang at sinabing, well then, I'm Clary and I think I should really call you my cousin. Bago pa makapagsalita si Yulia ay tinanong ni Clara, say, bakit wala si Auntie Phaedra? Nalungkot si Yulia nang marinig ito nang sabihin niyang, namatay ang nanay ko kanina. I'm really sorry. My family never told me that. Humingi ng tawad si Clara. Yulia chuckled and said, it's fine. I'm over it already. Tsaka, matagal na rin naman. Kilalanin natin ang lolo natin. Nagpasya si Clara na ibahin ang usapan. Kaya, ang grupo ay pumunta sa pakpak ng mansyon. Ngunit, naputol ang kanilang paglalakad nang may nagsabing, Clara. May nakitang grupo ng mga tao na papalapit sa kanila. Ang namumuno sa grupo ay isang binata sa edad na 30s. Siya ang tumawag kay Clara. Gayunpaman, nang mapansin niya si Alexander at si Yulia, tinanong niya, sino sila? Hey Jordan. This is our cousin, Yulia. You know, Auntie Phaedra's daughter and this is her husband, Alexander and daughter Micah. Sumagot si Clara at nagpatuloy, ito si Jordan, anak ni Jeffrey. Ha? Anak siya ni Auntie Phaedra? Tanong ni Jordan. Napatingin naman ang ibang tao kay Yulia nang marinig iyon. Gayunpaman, agad silang sumigaw, iyan ba ang parehong Phaedra na sinisiraan ang aming pamilya sa pamamagitan ng pagtakas sa isang lalaki? Oo. Halos parang ginayuma siya at ayaw makinig sa lolo namin. Galit na galit si lolo dito kaya muntik na siyang maospital dahil doon. Masyado rin siyang naninindigan noon. Nabanggit niya na hindi niya gugustuhin. Kahit isang sentimos mula sa pamilya at hinding-hindi niya gugustuhing palakihin ang kanyang anak dito kahit papaano hindi niya ibabalik ang kanyang anak para sa pera dahil hindi siya nakaligtas, tama ba? Oo, dapat iyon. Sila ay hindi kapani-pani walang pagalit kay Yulia. Sobrang nasaktan nito si Yulia. Lalong na-offend si Alexander dito sa sinabi niyang, dahil hindi tayo welcome dito, honey, umalis na tayo. I'll take you and Micah to SeaWorld now. Tumalikod na si Alexander at gustong umalis kasama si Yulia. Nandoon lang siya dahil nakiusap si Jeffrey na tuparin nila ang gusto ng kanyang lolo. Ngunit, siya ay sinalubong ng labis na puot sa sandaling dumating sila. Ang pinakamalaking kasalanan ay kung paano nila insultuhan ang kanyang namatay na ina, kaya wala siyang dahilan upang manatili. Kabanata 552. Humagalpak ng tawa si Jordan at ang grupo niya nang paalis na sina Alexander at Yulia. Kaya, sabi nila, wow, hindi ko akalain na madali kang masaktan. Bakit hindi ka umalis at hindi na bumalik kailanman? Lalagyan ng nobela. Yeah. I mean mga walang hiyang tao lang ang may lakas ng loob na lokohin ang pamilya natin. Nawala na lahat ng respeto at dangal mo sa pagpasok mo sa mansyon namin, kaya bakit hanggang ngayon napakataas at makapangyarihan ka pa rin? Siguro gusto lang nilang subukang gumamit ng reverse psychology sa atin. Baka naghihintay lang sila na pigilan natin sila sa pag-alis. Oh please. I won't give them that. Dapat umalis na lang sila. Ayokong isipin nila na natatakot tayo sa kanila. Iyon ang totoong emosyon ni Jordan. Nakatitig siya kina Alexander at Yulia na nanunuya, naghihintay na makaalis sila. Gayunpaman, nag-ambala sila ng isang galit na sigaw. How dare you send my honored guests away?
Nakuha nito ang atensyon ng lahat nang makasalubong sila ng isang 80 taong gulang na lalaki. Iyon ay walang iba kundi ang patriarch ng pamilya, si Shane Lucas. May kasama siyang ilang tao sa likuran niya. "Lolo, nandito ka na pala." Binati ni Jordan at ng iba pa si Shane nang mapansin siya. Gayunpaman, hindi sila pinansin habang tinanong sila ni Shane. "I have told Jeffrey to invite Phaedra's daughter and her husband here. So, are you not happy with my decision at all?" "Lolo, kami." Nauutol na sabi ni Jordan at ng iba pa. Tila, si Shane ang pinakaiginagalang na tao sa kanilang pamilya. Masisira ang kanilang kinabukasan kung magagalit si Shane. "Well, gusto kong itago mo ang iyong mga iniisip sa iyong sarili." Sigaw ni Shane na ikinasindak ni Jordan at ng iba pa. Inilipat ni Shane ang atensyon kay Yulia pagkatapos noon at pagkatapos ng mahabang paghinto ay bamulong ito. "Yeah, you really do resemble my dear Phaedra. You must be Yulia, right? Wow, you look exactly like her. This is awesome, how truly awesome indeed." Hinawakan ni Shane ang kamay ni Yulia at sinabing, "Halika, samahan mo akong mag-tea. Ang dami kong gustong sabihin sa'yo." Sumama ang pakiramdam ni Yulia nang mapansin niya ang pagiging emosyonal ni Shane. Tila hindi na mahalaga ang nangyari 20 taon na ang nakalipas. Tsaka parang matandang lalaki lang si Shane na namimiss ang anak niya. Kaya, binigyan ng mabilis na tingin ni Yulia si Alexander at sinundan si Shane. Sumunod naman sina Alexander at Micah pagkatapos nun. Samantala, mukhang bitter si Jordan at ang iba habang nakatitig sa likuran ni Alexander nang umalis sila kasama si Shane. Mas lalo silang nagalit kina Yulia at Alexander matapos makita kung gaano sila pinaburan ni Shane. Samantala, hinawakan ni Shane ang kamay ni Yulia at sinabihang umupo sa tabi niya habang sinasabing, "I'm really sorry about what happened all those years ago. I'm sorry to you and your mother." Napaiyak si Shane habang nagsasalita. Tila halatang pinagsisihan niya ang ginawa niya kay Phaedra noon. Pati si Alexander ay nadamay nang umiyak si Shane. Natouch siya ng pagsisihan ni Shane ang ginawa niya at nag-effort pa siyang humingi ng tawad kay Yulia. Kabanata 553. Sumakit ang puso ni Yulia nang umiyak si Shane, kaya inabutan niya ito ng tissue at sinabing, "Lolo. Lolo, namatay si nanay mahigit 10 taon na ang nakararaan at saka, hindi ka na ba mabata, kaya dapat mong alagaan ang iyong sarili. Bagamat I'm not too sure what happened exactly all those years ago, I believe na kung buhay pa ang nanay ko, hindi na siya maaabala pa dito, hindi na talaga mahalaga ang nangyari," ani Yulia habang siya naalala kung gaano ang sakripisyo ng kanyang ina nang ipilit niyang pakasalan ang kanyang ama sa kabila ng pagtutol ni Shane. Para sa kanya, ang kanyang ama ay talagang tulad ng inilarawan sa kanya ni Shane. He was nothing more than a good-for-nothing playboy. Iniisip niya kung magiging iba ang mga pangyayari kung nakinig ang kanyang ina kay Shane noon. Gayunpaman, alam niya kung gaano katigas ang ulo ng kanyang ina, kaya kahit na alam niyang nagkamali siya, hindi niya kailanman aaminin ang kanyang mga pagkakamali kay Shane. Alam niyang makikita ng kanyang ina ang desisyon niya hanggang sa huli. Natuwa si Shane matapos siyang tawaging lolo ni Yulia. He chuckled and said, "Good girl. Oh, good girl talaga. I'm really glad to hear you call me your grandfather." Nakaramdam ng awkward si Yulia, kaya hinawakan niya si Micah mula sa mga braso ni Alexander at sinabing, "Halika na Micah, ito ang lolo mo." "Nice to meet you, great granddad. Please cheer up." Bati ni Micah kay Shane. Natunaw ang puso ni Shane nang marinig ito habang tuwang-tuwa siyang nakatitig kay Micah at sinabing, "Oh darling dear. You really are our family. You are just too beautiful now. Come now Micah, let me hold you for a moment." "Daddy." Nagdadalawang isip si Micah dahil ito ang unang beses niyang makilala si Shane. Tila lagi niyang tinatanong si Alexander kung ano ang gagawin sa tuwing wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa isang sitwasyon. Tila ginawa niyang haligi ng suporta si Alexander nang hindi niya nalalaman. Kaya naman, marahang tinapik ni Alexander ang ulo niya sabay ngiti at sinabing, "Go ahead honey." Tumango si Micah at dumiretso kay Shane. "Oh my.
You are just too adorable now, Micah. I love you so much. Sabi ni Shane sabay yakap kay Micah. Matapos makipaglaro kay Micah sa isang maikling sandali, tumangala si Shane at sinabi kay Yulia, "Medyo tense ang mga bagay sa pagitan namin ng nanay mo noon, Yulia. Pero, huwag na nating pag-usapan kung sino ang tama at kung sino ang mali. Sa halip, may isang bagay na ako kailangan talagang sabihin sa'yo." Huminto sandali si Shane at nagpatuloy, "Alam mo, nagsimulang maghati-hati ang negosyo ng pamilya natin hindi nagtagal pagkatapos umalis ang iyong ina. Sigurado akong mahirap ang mga bagay para sa nanay mo noon at sigurado akong babalik siya sa bahay kung may nangyari. Masyadong mahirap para sa kanya. Kaya, itinago ko ang 80% ng mga bahagi ng kumpanya para sa kanya para makabawi sa kasalanan ko, gusto ko lang natanggapin mo ito kahit na ano." Isang malakas na buntong hininga ang narinig kaagad pagkasabi ni Shane. "No lolo, you can't do that. Hindi kami papayag niyan." Agad na pumasok si Jordan at ang iba pa nang sabihin iyon. Buong oras na pala silang nag-eavesdrop. Natarante si Jordan nang marinig ang desisyon ni Shane na ilipat ang 80% ng shares ng kumpanya kay Yulia. Novel Bean. Kabanata 554. Tila, ang yaman ng pamilya Lucas ay hindi maisip na napakalaking. Ang 80% ng buong pagbabahagi ng kumpanya ay aabot sa mahigit 2 bilyong dolyar. Wala pang 3% ng shares ng kumpanya ang hawak ni Jordan bilang apo ni Shane. Laking gulat nila nang marinig na ang isang ganap na estranghero ay bibigyan ng 80% ng yaman ng pamilya. Sa makatuwid, ang napakalaking protesta. Tila lahat ng tao sa pamilya ay naglalawi sa mga bahaging hawak ni Shane at alam nilang mapupunta ito sa kanila sa sandaling mamatay si Shane. Lalagyan ng nobela. Hindi nila inaasahan na lalabas si Yulia nang wala sa oras at ibibigay ang lahat ng pag-aari ni Shane sa una nilang pagkikita. Ito ay mapangahas sa kanila. Kaya, si Jordan ay sumugod kay Shane at tinanong siya, "Lolo, si Yulia ay hindi kahit isang direktang kamag-anak sa amin. Ano ang karapatan niya na bigyan siya ng napakaraming kayamanan ng aming pamilya? Ano pa rin ang naiambag niya at ng kanyang ina sa aming pamilya? Hindi namin matatanggap yun." "Oo lolo, hindi pwede." Ang iba ay agad na nagprotesta. Maging si Clara ay nabigla sa naging desisyon ni Shane. Nagtataka ang lahat kung bakit magiging ganoon kampi si Shane kay Yulia. Kaya't handa siyang ibigay ang lahat ng pag-aari niya. Kontribusyon. Humalaklak si Shane at nagpatuloy, "Ano ang naiambag mo sa aming pamilya noon? O tama, napilayan mo ang isang tao mula sa isang mabilis na aksidente, nawala ng pera mula sa pagsusugal at inaasahan kong babayaran ko ang iyong utang sa pagsusugal, at nakipagrelasyon sa isang random na tao. Lolo." Si Jordan at ang iba ay napahiya dahil dito na sila ay nawala ng imik. Kumbaga, kung ano ang sinabi ni Shane ay ang karaniwan nilang gagawin. Nang mapansin ang kanilang katahimikan, binasag ni Shane ang kanyang tasa sa ibabaw ng mesa at sinabing, "Gusto kong malaman ninyong lahat ang inyong lugar. Wala sa inyo ang kumikita ng anumang mayroon kayo ngayon. Ang tanging dahilan kung bakit nasa inyo pa rin ang mga bagay na iyon ay dahil kayo are sharing the same blood as me. Wala akong pakialam kung wala kang alam tungkol sa dangal at etika, pero hindi ko matanggap na may lakas ka ng loob na husgahan ako kung sino ang gusto kong maging mabait. Hindi mo kailangang magulat sa sinuman. Nilinaw ko ang aking sarili ng mas maaga." Kinilabutan nito si Jordan at ang iba pa dahil hindi nila inaasahan na magiging ganito ka-harsh si Shane sa kanila para kay Yulia. Mukha silang namumutla, ngunit lalo lang nitong ikinagalit si Yulia. Biglang sabi ni Yulia, "Hindi mo naman kailangang gawin yun lolo. Wala akong gusto sa pamilya mo." Ang mga pagbabahagi ni Jordan at ng iba pa ay naglalaway para kay Yulia. At saka, alam niyang nasa kanya na ang lahat pagkatapos niyang makasama si Alexander, kaya wala siyang dahilan para kunin ang anumang bagay mula sa pamilya Lucas o pagselusan ang mga ito sa kanya. Natigilan si Shane saglit matapos siyang tanggihan ni Yulia, ngunit inakala niyang nasaktan siya sa sinabi ni Jordan at ng iba pa. Kaya, sabi niya, "Huwag kang mag-alala, Yulia. Alam ko ang ginagawa ko." Kabanata 555.
Nagsumikap ako upang maitayo ang negosyo ng aming pamilya. Kaya, sinumang maglakas loob na magsalita ng isa pang salita tungkol sa aking desisyon ay matatanggal sa pamilya. Bago pa makapagsalita si Yulia, nagpatuloy si Shane, malayo ang Cloudtopia sa Kapitolyo at naniniwala ako na baka pagod ka na. Ituro ka ni Clara sa mga kwarto mo. Mag-uusap tayo sa loob ng ilang araw. Parang gusto ni Shane na manatili sila ng ilang araw sa kanya. Alam ni Alexander na aalis lang sila pagkatapos ng kompetisyon ni Micah, kaya tumanggo ito at pumayag na manatili. Nalinas ko na ang isa sa mga vilya natin. Gusto kong isama mo si Yulia at ang iba pa doon, sabi ni Shane. Gagawin, Lolo, sagot ni Clara. Ang villa ay matatagpuan sa loob ng compound ng mansyon. Pininturahan ito ng puti at napapaligiran ng kawayan. Medyo nakaka-relax ang kapaligiran. Pagkatapos nilang manirahan, ipinakilala ni Clara ang mga kasambahay at katulong kay Yulia at sinabi sa kanila na maaari na lang silang mag-request at ang kanilang pamilya na ang bahala sa lahat. Naghanda ng pagkain ang kasambahay pagkaalis ni Clara habang nag-unpack sina Yulia at Alexander. Naidlap sila pagkatapos noon. Umakyat si Micah sa katawan ni Alexander at excited na pumunta sa SeaWorld ng magising. Sabi niya, Daddy, sinabi mo sa akin na magpapakita ka sa akin ng isda pagdating natin dito. Pwede na ba tayo? Natunaw ang puso ni Alexander sa sinabi nito, kaya tumanggo ito at sinabing, Sure, let's go right now. Lalagyan ng nobela. Yay! Makakakita tayo ng ilang isda ngayon. Nagyaya si Micah. Balang araw masisira mo rin siya. Nakangiting reklamo ni Yulia. Siya ay tumingin ganap na nakamamanghang. Samantala, isang kawani ang nagpaalam kay Shane na umalis na si Alexander at ang kanyang pamilya. Tanong ni Jordan, Lolo. Pinandilatan siya ni Shane at sinabing, huwag ka nang magtanong. Maiintindihan mo rin sa huli. Wala akong ibang pagpipilian. Kailangan kong gawin ito para sa pamilya. Sana mapatawad ako ni Phaedra. Hindi nang ahas si Jordan na magtanong ng anuman. Gayunpaman, parang may tinatago si Shane sa kanila. Hindi nagtagal ay dumating si Alexander at ang kanyang pamilya sa SeaWorld makalipas ang isang oras. Bigla silang sinalubong ng gulat na boses habang nakapila si Alexander. Alexander! Sinalubong si Alexander ng isang lalaking nasa 30s. May kasama siyang maliit na babae na halos kasing edad lang ni Micah. Parang pamilyar kay Alexander ang lalaki. Mr. Queen. Bati ni Alexander na may awkward na ngiti. Ang lalaking iyon ay tinawag na Zach Queen. Nakilala niya si Zach noong fresh recruit pa lang siya sa military. Si Zach ay na-promote bilang assistant squad leader noon. Kung gaano man katalino si Zach, kilala siyang mabilis magalit, kaya naman hindi na siya na-promote pa. Gayunpaman, nang sumali si Alexander sa hukbo, nalampasan niya si Zach at nagalit sa kanya si Zach dahil dito. Hindi nagtagal ay umalis si Zach sa hukbo at si Alexander ay na-deploy sa mga hangganan ng Hilaga. Hindi na nagkita ang dalawa pagkatapos noon. Hindi nila inaasahan na magkikita sila sa SeaWorld. Tila ito ay isang maliit na mundo pagkatapos ng lahat. Kabanata 556. Oh wow, ikaw talaga, Alexander, sabi ni Zach at agad namang nabigla nang mapansin si Yulia. Hindi niya inaasahan na mapapangasawa ni Alexander ang isang napakagandang asawa. Kaya naman, naiinggit siyang nagtanong kay Alexander, nag-quit ka rin ba sa army? So, what do you do for a living now? Umiling si Alexander at sinabing, hindi, kabilang pa rin ako sa hukbo. Ano? Army ka pa? Mayabang naman agad si Zach. He continued, I mean, exceptional ka sa lahat ng ginawa mo noon. Nagustuhan ka talaga ng commanding officer namin noon dahil doon. I believe dapat Sargento Major ka na ngayon, di ba? Gayunpaman, bago siya makapagsalita ng anuman, nagpatuloy si Zach, ngunit, pagkatapos gawin ang mga reforma, ang mga taong hindi nakakuha ng graduate degree ay maaari lamang i-promote upang maging isang squad leader sa karamihan. Karamihan sa mga tao ay huminto dahil doon. Nagsimula kami ng mga kaibigan ko sa isang kumpanya sa marketing noong nakaraang taon at sa wakas ay kumita kami. Kumita na kami ng mga 5 hanggang 6 na milyong dolyar.
Naniniwala ako na maaari nating masira ang $100 milyong sa pagtatapos ng taon. Kung hindi ka makahanap ng trabaho balang araw, tawagan mo lang ako. I can help you kasi I was your squad leader once. Parang nanunuya siya kay Alexander nung sinabi niya yun. Novel Bean. Dahil siya ay mula sa hukbo, malinaw na alam niya na ang sinumang walang graduate degree ay hindi kailanman makakatumbas kahit gaano pa katagal ang kanilang paglilingkod. Ninakaw ang kanyang spotlight nang pumasok si Alexander sa militar noon, kaya nagpasya siyang bumalik kay Alexander dahil doon. Haha, hindi na kailangan yun. Natahimik si Alexander nang marinig yun. Hindi siya makapaniwala na kailangan niya ng mga kasosyo upang magsimula ng isang maliit na kumpanya na kumita ng kaunting kita. Hindi rin siya makapaniwala na ipagyayabang pa ito ni Zack sa kanya. Ang buong kayamanan ni Alexander ay maaaring magkaribal sa mga bansa at maging ang produkto ni Yulia sa Karim Fashions ay magiging higit sa $2 bilyong sa isang taon. Kahit ilang ginawa si Micah. $1 milyong sa pamamagitan lamang ng streaming online at pagiging isang talento. Mas malaki ang kinita nila kaysa sa kumpanya ni Zack. Gayunpaman, parang insulto sa kanya ang pagtanggi ni Alexander. Ipinapalagay niya na tinatanggihan lang siya ni Alexander dahil sa pagmamalaki. Kaya naman, inilipat niya ang atensyon kay Micah. Oh, is she your daughter? She's really pretty. But, that won't do. You should start nurturing your child's talents too, you know. Nanalo ang anak ko sa singing competition dito sa capital. Kung interesado ang anak mo, ang aking anak na babae ay maaaring magbigay sa iyong anak ng ilang mga payo. Alam ni Alexander na gusto lang ipagyabang ni Zack ang kanyang anak. Biglang pinandilatan ng anak ni Zack si Micah at sinabing, "No. I don't like her. I don't want to teach her." Hindi natuwa si Micah sa narinig. Wala siyang dahilan para makipag-ugnayan sa anak ni Zack nang maging tutor niya si Valerie. However, before she could say anything, Yulia interjected, "Magaling din kumanta si Micah." Nanalo rin siya sa unang pwesto sa singing competition sa Cloudtopia. Kabanata 557. Oh! Saglit na natigilan si Zack at sinabing, ngunit ang Cloudtopia ay isang maliit na lungsod lamang. Hindi ito may kukumpara sa kabisera. Natatakot ako na hindi man lang siya makapunta sa kabisera. Bigla silang tinambangan ng kaway ng cheer habang nagyayabang si Zack. Good gosh, si Micah talaga. Talaga. Nasaan siya? I want her autograph. Isang grupo ng mga tao ang sumugod kaagad pagkasabi nila nun. Si Micah talaga. Sus, nandito rin ang mga magulang niya. Sumugod din ang isa pang grupo ng mga tao. Ah! I can't believe we'd run into her here. I am your biggest fan, Micah. Ang ganda ng boses mo. Pwede mo ba akong bigyan ng autograph? Kung hindi ka marunong magsulat, pwede kang gumuhit para sa akin o ang gwapo mong ama ay nagpa-autograph sa akin. Hindi nagtagal, si Alexander at ang kanyang pamilya ay ganap na napalibutan ng mga tao. Si Zack at ang kanyang anak na babae naman ay napatabi. Ano? Anong nangyayari? Nagtataka si Zack kung ano ba talaga ang nangyayari. Wala siyang pakialam nang manalo si Micah sa singing competition ng Cloudtopia dahil alam niyang mas magaling ang kanyang anak. Pero, dinagsa si Micah ng isang grupo ng mga fans bago pa man niya matapos ang pagyayabang. Laking gulat din niya na sina Yulia at Alexander ay natali sa buong gulo. Nakaramdam siya ng hiya nang mangyari iyon. Lalagyan ng nobela. Nagulat si Micah sa mga fans, pero matapos siyang kausapin ng isang babae, sa wakas ay kumalma na rin siya. Sa wakas ay naunawaan niya na ang lahat ay gustong magpa-picture kasama siya dahil mahal nila siya. After a couple of pictures were taken, Alexander noticed the growing crowd and immediately told everyone, "I'm sorry, but this is the end of the photo op. It's Micah, personal time now and besides, 4 lang siya." So, ay sana maintindihan ng lahat. Naunawaan ng mga tagahanga ang gustong sabihin ni Alexander. Iyon ay dahil napakabata pa ni Micah at iba sa ibang mga celebrity. Kailangan niya ng espasyo para lumaki ng masaya. Pagkatapos kumuha ng ilang litrato, nagpaalam na sila kay Micah. Magkita tayo sa stream mo, Micah.
Lagi ka naming susuportahan. Salamat sa lahat. Nagpasalamat si Micah sa lahat. Natahimik lang sina Alexander at Yulia pagkaalis nila. Tila may kahinaan din ang pagiging sikat. Hindi nila akalain na ganoon na pala kasikat si Micah. Hoy, Alexander, ang mga taong iyon. Ano ang nangyayari? Tanong ni Zack. He continued, sinasabi mo ba na may fans na ang anak mo sa murang edad? Mukhang bitter ang anak ni Zack. Si Micah ay kumakanta sa mga tao at naakit ang mga sumusunod sa pamamagitan ng pag-stream ng lahat online. Sinubukan ni Alexander na maging low profile, pero mukhang proud pa rin siya. Oh, so, influencer siya, right? Mukhang mapait si Zack habang nagpatuloy, well, kung sasali ang anak ko, naniniwala akong hindi na magkakaroon ng fans ang anak mo. Dapat igalang ng anak mo ang anak ko, alam mo. Kabanata 558. Binigyan ng anak ni Zack si Micah ng mapang-asar na tingin at sinabing, ako ang pinakamahusay na mga awit sa kabisera. Gusto ko ring mag-stream online. Kung gagawin ko, magkakaroon ako ng 100 o 1,000 beses na mas maraming tagahanga kaysa sa kanya. Parehong hindi nakaimik sina Alexander at Yulia matapos makita kung gaano sila ka-arrogant. Wala silang ideya kung paano maging mayabang ang sinuman tulad nila. Mukha namang normal ang anak ni Zack at ang dahilan lang kung bakit naging viral si Micah ay dahil sa hindi makatwirang ginang. Malamang, minanipula ni Alexander ang post para maging viral si Micah noon. Tila masyadong walang muwang si Zack at ang kanyang anak. Gayunpaman, napansin ni Alexander kung gaano kalungkot ang hitsura ni Micah, ngunit sa wakas ay pagkakataon na nila na bumili ng mga tiket para makapasok sa SeaWorld. Kaya, sabi ni Alexander, tara na sa loob, honey. Oo. Natuwa si Micah nang marinig ito. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Alexander kay Zack, kaya pumasok siya sa SeaWorld kasama sina Yulia at Micah. Gayunpaman, mabilis silang sinamahan ni Zack at ng kanyang anak na babae. Lalagyan ng nobela. Wow, look daddy. Lumalangoy ang isda sa itaas natin. Itinuro ni Micah ang malaking aquarium sa itaas ng kanyang ulo. Oo honey, marami pang isda na hindi mo nakita sa loob. Ibinaba siya ni Alexander habang tuwang-tuwa na tumakbo si Micah sa paligid ng aquarium. Wow, I didn't know we have blue and glowing fishes. Daddy look, this golden fish looks really pretty. Wow, ano ba yang isda na yan, daddy? Kasing laki ng barko. Namangha si Micah. Natuwa sina Alexander at Yulia nang makitang masaya si Micah. Matapos maglibot sandali, tinuro ni Micah ang isang poster at tinanong, ano po iyon, daddy? Narinig ko po na binanggit ng isang babae na may show mamaya. Pwede bang manunood tayo? Hindi komportable si Alexander nang mapansin niyang poster iyon ng dolphin show. Ang mga dolphin ay kilala bilang mga matatalinong nilalang. Mayroon silang kapasidad sa pag-iisip ng isang 10 taong gulang na bata. Sila ay palakaibigan sa mga tao at madalas na gumagabay sa mga nawawalang bangka pabalik sa pampang. Tila pinasabog ni Alexander ang isang barko 3 taon na ang nakalilipas at lumubog sa karagatan bago sumabog ang barko. Napapaligiran siya ng ilang pitong bago siya nakabalik sa kanyang speedboat. Walang magawa si Alexander sa karagatan sa kabila ng kanyang napakalaking kapangyarihan. Gayunpaman, nailigtas siya ng 2 dolphin habang dinala siya sa pinakamalapit na dalampasigan. Siya ay iniligtas ng mga dolphin. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon siya ng espesyal na kaugnayan sa mga dolphin. Maraming mga lungsod ang nagpapanatili ng mga dolphin upang aliwin ang mga tao noon. Gayunpaman, nagsimulang magprotesta kamakailan ang mga tao tungkol sa kung gaano hindi etikal ang mga pagtatanghal na iyon. Hindi niya inaasahan na magkakaroon pa rin ng ganitong palabas sa kabisera. Dinala ni Yulia at Micah si Alexander sa teatro habang siya ay nawawala sa kanyang pag-iisip. Parang kasi simula pa lang ng show. Kabanata 559. Ang teatro ay napakalaki at maaaring maglagay ng malaking pool at ilang libong upuan. Isang binata ang yumuko sa lahat habang nagpapalakpakan ang mga tao.
Hindi nagtagal, isang dolphin ang pinakawalan sa pool nang lapitan ito ng lalaki at binigyan ito ng ilang order habang ang dolphin ay sumunod. Lalong natuwa ang mga tao nang mangyari iyon. Pumalakpak si Micah at sinabing, "Wow daddy! Ang galing ng dolphin! Marunong sumunod sa tao." Biglang lumalangoy ang 5 dolphin sa isang makitid na lagusan. Gusto pala ng tamer na maglaro sila ng bola. Lalong natuwa ang mga tao dahil sa pakiramdam ng lalaki. Yumuko siya at ninanamnam ang bawat atensyon na nakukuha niya mula sa mga manunood. Dahil kailangang maglaro ng bola ang mga dolphin, kailangan nilang lumangoy sa pool. Nilangoy ni Alexander ang dalawa sa mga dolphin at agad nitong ikinagulat si Alexander. Makikilala niya ang mga dolphin na iyon na siyang nagligtas sa kanya 3 taon na ang nakakaraan. Alam niya na siya ay ganap na tama. Kaya, agad na sumugod si Alexander sa mga dolphin. Natigilan sila nang mamataan nila si Alexander at agad na nagsisigawan ng masayang pag-indayog ng katawan. Ang isa sa kanila ay lumangoy pa kay Alexander. Talagang nakilala nila siya. "Wow daddy, I think kilala ka ng dolphin na yan." Tuwang-tuwa si Micah at inabot ang kamay na gustong maramdaman ang balat ng dolphin. Gayunpaman, bago niya magawa, bigla siyang sumigaw, "Daddy, nasaktan ng dolphin." Sa mas malapit na pagsisiyasat, napansin ni Alexander na ang dolphin ay natatakpan ng mga sugat. Alam niyang nilatigo sila. Lumangoy din ang ibang dolphin kay Alexander at nasaktan din ito. Duguan pa nga sila noon. Agad nitong ikinagalit si Alexander. Lalagyan ng nobela. "Please leave if you don't want to watch the show, sir. Don't stand there and stop my dolphin from performing," sabi ng lalaki. "Ang iyong mga dolphin." Nanunuya si Alexander at sinabing, nakabilang sila sa kalikasan. Hindi sila pag-aari ng sinuman. Kinulong mo sila sa napakaliit na espasyo at pinilit silang magtanghal. Hinampas mo pa sila kapag tumanggi sila. Naiintindihan ng mga dolphin ang mga tao at palakaibigan sila. Sa mga tao. How dare you saktan sila ng ganito kalupit? Ang mga dolphin na iyon ang tagapagligtas ni Alexander at namiss pa rin niya ang mga ito na bumalik siya sa northern borders. Nais niyang malaya silang lumangoy sa karagatan. Ngunit, hindi niya inaasahan na makukulong sila sa ganoong kaliit na espasyo at mapipilitang aliwin ang mga tao. Nagalit siya nang mapansin niyang nasaktan sila. Sinabi ng isang kawani, "Ano ang nangyayari sa iyo, Ginoo? Paano mo kami maaakusahan ng pang-aabuso kung ang mga pagtatanghal ng dolphin ay nangyayari sa loob ng maraming taon?" Kabanata 560. At saka, pinapakain din natin sila. Makatwiran lang na ay entertain nila tayo. Hindi ko akalain na makakaligtas sila ng ganito katagal sa karagatan. Dapat nilang pasalamatan tayo niyan. Stop trying to act all high and mighty. Huwag sabihin sa akin na ikaw ay mula sa isang uri ng mga karapatan ng hayop, dapat kang umalis dito kung gayon. Ang mga dolphin ay hindi hihigit sa mga alagang hayop sa akin. Naghiyawan ang mga tauhan. Tumahimik ka. Bantang bulas ni Alexander. Napakalakas ng kanyang mga salita kaya nagpanteng ang mga tainga ng mga tauhan. Natigilan sila at natakot kay Alexander. Sabihin mo sa akin, paano mo sila inabuso? Bulalas ni Alexander. Ang lalaking nakatayong malapit kay Alexander ay parang kinikilig na sinabi niya, bukod sa 4 na palabas, may mga trainer na magte-training sa kanila sa nalalabing 6 na oras sa isang araw. Kung magaling sila, papakainin natin sila, pero hindi namin sila papakainin ng sobra. Gusto naming panatilihing gutom sila, sa paraan lalaban sila para patunayan ang kanilang sarili. Galit na galit si Alexander sa narinig, kaya nagtanong pa siya, "Hindi ka ba nag-aalala na hagupitan sila hanggang mamatay?" The man brushed Alexander off and said, "So what? Dead weight sila kung hindi sila makikinig. Ibig sabihin, 2 pa ang darating kung mamatay sila." Gayunpaman, bago makapag-react si Alexander, sabi ni Micah, "Daddy, nakaramdam ako ng awa para sa mga dolphin at ayaw ko na silang panuurin. Maaari mo bang bilhin ang mga ito at ilabas sila sa karagatan, tatay?" Napatahimik lang si Alexander nang sabihin iyon ni Micah. Lalagyan ng nobela. Anong nangyayari? Bakit hindi ka nagpe-perform?
Isang medyo may edad na lalaki ang dumating. Siya daw ang supervisor ng theater. Ipinaliwanag ng mga tauhan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapalabas sa nangyari nang dumating ang lalaki. Nang marinig iyon ng lalaki ay sinigawan niya si Alexander, "Sabihin mo sa akin, nandito ka ba para manggulo o manood ng palabas? Kung nandito ka para sa palabas, mas mabuting manatili ka sa iyong mga upuan, kung hindi, bububugan kita." Pinalibutan ng grupo ng mga bodyguard si Alexander nang sabihin iyon ng lalaki. Nakatingin sila kay Alexander. Gayunpaman, nang hindi kinikilala ang mga ito, sinabi ni Alexander sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Ikaw ba ang supervisor ng palabas? Tawagan ang may-ari ng SeaWorld at ipaalam sa kanya na gusto kong bilhin ang bawat dolphin na mayroon ka rito." Natigilan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa narinig habang iniisip niya ang sarili, nandito siya para bilhin ang lahat ng dolphin. Hindi ako makapaniwala na may lalabas para bumili ng mga dolphin. Seryoso ba siya dito? Pinalaki niya si Alexander nang makabawi siya at sinabing, "Tinanggap mo ba akong tanga, B****starred ka?" Kabanata 561. Alam mo ba kung magkano ang ibinebenta ng dolphin? Kami ang first-hand source, at bawat isa sa kanila ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Mayroon na ngayong 8 dolphin sa museo, bawat isa sa kanila ay 5 milyong dolyar, at ang kabuuan ay 40 milyong dolyar. Sa tingin mo ba ay kayang-kaya mo ito? Sa sandaling ito, nagtawanan ang mga tauhan sa paligid niya, pati na rin ang mga bodyguard. Kung titignan ang mga ordinaryong damit ni Alexander, hindi siya mukhang isang taong kayang bumili ng 40 milyon. At saka, kung mayroon mang 40 milyon, walang gagamit nito para bumili ng ilang dolphin. Tinatamad na makipag-usap si Alexander sa mga taong ito, kaya kinuha niya ang kanyang card mula sa kanyang bulsa, at sinabi sa medyo may edad na lalaki, 40 milyon na lang, ako na ang magbabayad. Gulat na gulat ang mga taong nagtatawanan pa. Kakayanin kaya ng batang ito. Ang binata na nakatayo sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang lumiit sa kanyang mga pupil, at pagkatapos ay napabulalas, ang pattern ng Alpine Edelweiss, ang pambansang bulaklak ng Switzerland. Ito ba ang itim na card ng Swiss Bank? Oh my, ito ba talaga? Talaga. I have a cousin who works in the biggest bank here. I heard her talk about it. Kailangan mong magkaroon ng milyon-milyong dolyar sa iyong account para magkaroon ng card na ito. Diyos ko, hindi ko inaasahan na ang batang ito ay isang mayamang tao. Biglang kumislap ang mga mata ng medyo may edad na. Hindi niya inaasahan na si Alexander ang maaaring magkaroon ng black card. At si Luis, na tumakbo para manood ng saya, ay puno ng selos. Nagretiro siya sa militar ilang taon na ang nakalilipas, nagtrabaho ng husto sa Scanvia ng ilang taon, at nagkaroon ng 2 hanggang 3 milyong dolyar. Si Alexander, na nasa hukbo pa, ay may daan-daang milyong dolyar. Paanong hindi siya magseselos? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natauhan, sa pag-aakalang ang isang taong nagmamay-ari ng itim na card ay itinuturing na mayaman, at ang kanyang saloobin ay agad na bumuti ng husto. I apologize, sir. Huwag mong isapuso ang sinabi ko kanina. Nagawa naming ihatid ang 8 dolphin dito at sinanay sila ng ilang buwan. Oras na para kumita. Sinabi ng boss na maraming tao ang pumunta dito para sa palabas, at pinag-iisipan nilang magdagdag ng 2 pang palabas araw-araw. Imposibleng ibenta ang mga ito sa iyo. Ang mga dolphin na ito ang pangunahing atraksyon ng zoo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-iisip pa rin tungkol sa kung paano pisilin ang kanilang mga halaga sa pinakamalaking lawak. Ang pagbebenta sa kanila ng 40 milyong dolyar ay hindi sulit. Nang marinig ang kanyang mga salita, sumimangot si Alexander at sinabing, "Hindi ako nakikipag-usap sa iyo, huwag mag-bargain. Alam kong hindi ka makakapagdesisyon, at hindi kita mahihirapan. Tawagan mo ang boss mo, at kakausapin ko siya. Alam kong hindi ka makakapagdesisyon, at hindi kita mahihirapan. Tawagan mo ang boss mo, at kakausapin ko siya." Inabuso ng grupong ito ng mga tao ang mga dolphin na nagligtas sa kanyang buhay, at gusto lang niyang bilhin ang mga ito para hindi niya ito mapahiya.
Ang tao ang nagtakda ng presyo ng mga dolphin, hindi siya. Bibilhin niya silang 8 ngayon. Nang marinig ang nasa katanghaliang gulang ang mga salita, lumubog ang kanyang mukha. Anak, sa tingin mo ba makikita ka ng amo namin kung kailan mo gusto? Sa tingin mo ba worth it ka? Bagamat hindi amo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, maituturing siyang kanang kamay ng amo dahil sinusundan niya ang amo sa Scanvia sa loob ng maraming taon. Ang mga bahay sa Scanvia ay napakamahal. Isinasaalang-alang na siya ay may-ari ng ilang mga bahay doon at nagmamay-ari ng isang itim na card, siya ay dapat na mayaman. Gusto niyang magpakita ng respeto sa kanya dahil may black card si Alexander. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ay walang hiya. Biglang tumaas ang init ng ulo ng nasa katanghaliang gulang, bata, ito si Scanvia, inilalabas mo ang itim na baraha para lokohin ang mga tao. Sa palagay ko ay hindi ka karapat-dapat na magsalita tungkol sa sapatos ng aking amo. Kabanata 562. I'll give you 1 minute to live with your wife and children. Kung hindi, huwag mo akong tawaging cold-hearted person. Upang makapagbukas ng ganoong kalaking aquarium sa isang lugar tulad ng Scanvia kung saan mahal ang bawat pulgada ng lupa, dapat ay may makapangyarihang background ang amo ng nasa katanghaliang gulang. Sa pagkakataong ito, nanunuyang tumingin din si Luis kay Alexander. Tingnan natin kung paano siya magtatapos. Pero malamig na ngumuso si Alexander, oh. Hindi ka magpapakita ng awa. Sa tingin mo hindi ako maglakas loob. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sumigaw sa mga bodyguard, paalisan ang walang alam na batang ito. Kung maglakas loob siyang tumanggi, bubugbugin ko siya hanggang sa tanggapin niya ito. Kung ipinadala siya sa ospital, babayaran ko ang mga bayarin niya sa pagpapagamot. Saan nanggaling ang batang ito sa probinsya? How dare he show off his black card in Scanvia? Hindi niya alam kung gaano kalakas ang amo ng aquarium. How dare he pretend? Ipapakita ko sa kanya kung ano ang mangyayari kung patuloy siyang ignorante. Opo, Ginoo. Sabay-sabay na sumang-ayon ang mga bodyguard. The next moment, nilapitan nila si Alexander. Sa kanila, diretsyong sinalakay ng dalawa sina Yulia at Micah nang walang sabi-sabi. Magwala ka. Malamig na bamantong hininga si Alexander, at may intensyon siyang pumatay. Boom! Walang nakakita sa pag-atake ni Alexander, ngunit lahat ng mga bodyguard ay binugbog. Sa isang kisap mata, bumagsak sila sa lupa, nakahawak sa kanilang tiyan, at namimilipit sa sakit. Ikaw. Napatulala ang lahat sa paligid. Maging si Luis, na nasa kampo ng militar, ay nabigla. Hindi niya nakita si Alexander sa loob ng napakaraming taon, at ang kanyang mga kasanayan ay naging hindi kapani-paniwala. Walang pakialam si Alexander sa naging reaksyon ng lahat at humakbang sa harap ng medyo may edad na lalaki. Di ba sabi mo hindi ka magpapakita ng awa? Hayaan mo akong tingnan kung ano ang magiging hitsura mo kung hindi ka magpapakita ng awa, panunuyan ni Alexander. Ikaw. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay namutla sa takot. Sa sandaling ito, si Alexander ay parang fighting machine, nanlamig ang buo niyang katawan, at may nagbabadyang pumatay sa kanyang mga mata. Pagkaraang makita ang paglapit ni Alexander, napaatras ng ilang hakbang ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at gulat na sinabi, lumayo ka sa akin. Boss ko. Gusto niyang ibunyag na siya ang amo para supilan si Alexander. Hindi tumigil si Alexander nang magsimula siyang magsalita. Sampal, sampal, sampal. 3 malalakas na sampal ang damapo sa kanyang pisngi. Nagtaas ng kamay si Alexander at nagtanong, gusto kong bilhin lahat ng dolphin dito, binibenta mo ba sila o hindi? Paano siya tatanggihan ng lalaki sa sandaling iyon? Tinakpan niya ang kanyang namamagang pisngi, at sinabing may katakutan, ibebenta ko sila. Pero, I can't make the decision. Tatawagan ko ngayon si boss at sasabihin kung kausapin ka. Habang nagsasalita siya, kinuha ng medyo may edad na lalaki ang kanyang telepono at tumawag. Lalagyan ng nobela. Pagkatapos ng ilang salita, iniligpit niya ang kanyang telepono at sinabi kay Alexander, nandito ang boss, at sinabi niyang darating siya sa loob ng 15 minuto.
Okay, then I'll wait for him for 15 minutes. Habang nag-uusap ay pinaupo ni Alexander sina Yulia at Micah sa mga upuan sa tabi niya. Nang makalayo na si Alexander, nakahinga ng maluwag ang nasa katanghaliang gulang, sa pag-aakalang darating ang amo mamaya, isang mabangis na ngiti ang sumilay sa gilid ng kanyang bibig. Makalipas ang 1 minuto, biglang may umugang mula sa likod ng pinto. Sino ta? How dare you smash the Lucas family's place? May death wish ka ba? Kabanata 563. Napatingin sina Alexander at Yulia sa direksyon kung saan nanggaling ang sigaw. Si Jordan pala. No wonder parang pamilyar ang boses. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Alexander o ni Yulia na ang aquarium na ito ay pagmamay-ari ng pamilya Lucas. Kung alam nila ito ng mas maaga, tinawag na lang nila ang lolo ni Yulia. Nang makita si Jordan, binati siya ng nasa katanghaliang gulang na puno ng mga hinaing, at sinabi sa mahinang boses, Mr. Lucas, nandito ka na sa wakas. Yung walang alam na brat dyan. Itinuro ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Alexander at may hinanakit na sinabi, ang taong ito ay mayabang at hindi makatwiran. Pinipilit niyang bilhin ang mga dolphin sa aming bulwagan ng pagtatanghal. I told him that they're not for sale and told him to leave. Hindi lang niya sinaktan ang mga bodyguard sa hall, sinampal pa niya ako ng 3 beses. Bago niya ako sampilan, sinabi ko sa kanya na nagtatrabaho ako sa iyo at ang aquarium ay pag-aari ng pamilya Lucas. Gayunpaman, hindi siya nakinig at tumanggi na seryosohin ang pamilya Lucas. Nakatingin ang middle-aged na lalaki kay Alexander na may sama ng loob habang nagrereklamo. Kailangan niyang tingnang mabuti bago matamaan ang maling tao. Hindi siya naniniwalang hindi magagalit si Jordan sa kanyang paliwanag. Sa mga oras na ito, si Luis, na kanina pa nakamasid sa kasabikan, ay ngumiti ng mapanukso. Kahit may itim na card si Alexander, walang halaga ito kumpara sa pamilya Lucas. Ha! Pamilya kayo! Nang makita ni Jordan ang mukha ni na Alexander at Yulia, nagulat siya. Sa Lucas Manor, nakaramdam siya ng hininga dahil sa pagdating ni Yulia sa umaga. Noong tanghali, nagtanghal iyan siya sa malapit na clubhouse ngunit hindi na siya gumaan. Pagkatapos, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nagsasabing may nanggugulo. Karaniwan, hindi siya mag-abala na magpakita. Gayunpaman, kailangan niyang ilabas ang kanyang galit kaya't sumugod siya sa kanyang sports car sa bilis ng kidlat. Hindi niya inaasahan na nagkakagulo sina Alexander at Yulia. Pinagmumultuhan siya nito. Mr. Lucas, kilala mo ba siya? Gulat na gulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Bago pa makapagsalita si Jordan, tumayo si Alexander at sinabi sa kanya, I wanna buy 8 dolphin, are you selling them? Tatawagan ko si Shane kung hindi mo magawa. Nang marinig ang mga salita ni Alexander, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay biglang umungal, you runt. Mr. Lucas is a respected figure in Scanvia, how dare you call his name out so casually? Mr. Lucas ay 8 dolphin lang. Kinagat ni Jordan ang kanyang mga ngipin at pinutol siya. Ibigay mo na lang sa kanya kung gusto niya. Ano? Mr. Lin, binibigay mo lahat sa kanya. Ang 8 dolphin na ito ay matagal ng nos-anay hanggang sa maging pamilyar sila sa mga pagtatanghal. Sila ngayon ang pangunahing atraksyon ng aquarium. Alam mo ba kung ilang bata ang pumunta dito para dito? Gulat na tanong ng medyo may edad na. Hindi niya inaasahan na si Jordan, isang taong may mataas na katayuan, ay iyuko ang ulo sa batang iyon sa harapan. Siya. Ibinaling niya ang tingin kay Alexander, na hindi makapaniwalang ekspresyon sa mukha. Sino ba itong brat na ito? Hindi man lang naglakas loob si Jordan na pigilan siya nang magsalita ito ng dominanti. Sa sandaling ito, si Luis, na nasa tabi niya ay labis na nagulat, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kawalan ng katiyakan. Alam ng lahat sa Scanvia na ang pamilya Lucas ay makapangyarihan, at si Jordan ay mayabang din at matapang. Bakit niya sinunod ang utos ni Alexander? Paanong si Alexander, isang sundalo, ay napakadami na? Kabanata 564. Sampal. May malutong na tunog.
Muling sinampal ng malakas sa mukha ang medyo may edad na. This time, si Jordan naman ang sumampal sa kanya. Damn it, I said give it to him, hindi ka ba nakakaintindi ng English? Puputulan ko yang dila mo kapag nagdadrama ka pa. Mabangis na saway ni Jordan. Bago siya dumating ay nagpipigil siya ng galit at gustong maglabas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sina Alexander at Yulia ang nagdulot ng gulo. Sinabi ni Alexander na gusto lang niyang bilhin ang mga dolphin, hindi niya ito nakipag-usap kay Jordan at nagpapalam lang, at ginamit niya ang matanda para i-pressure siya. Naisip niya na mas inaalagaan ng matanda si Yulia sa umaga at hindi siya makatutol dito. Walang pakialam ang matanda sa ilang dolphin, at gusto lang niyang pasayahin ang kanyang apo. Kung magpapatuloy siya ng ganito, hindi lang siya mapapahiya, gagawin pa niya ang matanda. Hindi masaya. Imbes na gawin ito, mas mabuting ibigay niya ang dolphin kay Alexander. Gayunpaman, lalo siyang nakaramdam ng hinanakit. Naglakas loob pa rin ang middle-aged na magsalita ng kalokohan sa mga oras na iyon, hindi ba siya naghahanap ng pasaway? Nang makitang nagagalit si Jordan, sa sobrang takot ng lalaking nasa katanghaliang gulang ay nanginig ang kanyang mga paa, mabilis siyang yumuko at sinabing, "Yes, sir. Please calm down, Mr. Lucas." Bago pa makapag-react si Jordan, kinausap niya si Alexander, "Ibebenta ko sa iyo ang mga dolphin, $40 million sila sa kabuuan." Ha? Ibenta? Nasabi ko na bang nagbebenta siya ng mga dolphin? Ngumisi si Alexander, tumingin kay Jordan, at nagtanong. Bagamat wala sa kanya ang 40 milyon, hindi niya inaasahan na ang aquarium ay pag-aari ng pamilya Lucas at ito ay nasa ilalim na ng pamamahala ni Jordan. Gayunpaman, ayaw ipakita ni Alexander kay Jordan ang kanyang magandang side. Kinamumuhian ni Jordan si Alexander hanggang sa mamatay, ngunit hindi siya naglakas loob na ipakita ito sa kanyang mukha. Kaya naman, itinutok niya ang lahat ng galit niya sa middle-aged na lalaki. Sampal. May isa pang sampal. Di ba sabi mo nakakaintindi ka ng English? Ano bang mahirap sa sinabi ko kanina? Hindi mo ba masasabi ang pagkakaiba ng pagbibigay at pagbebenta? Lalagyan ng nobela. Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo, gustong mamatay. Kanina pa gustong bilhin ni Alexander ang mga ito pero ilang sandali lang ay nagbago ang isip niya. Sa kabilang banda, sinabi ni Jordan na ibibigay niya ito kay Alexander, na nakakaalam kung ibibigay niya o ibebenta ang mga dolphin. Bagamat nakaramdam siya ng mali, hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kawalang kasiyahan sa kanyang mukha. Tumango siya, "Yes, Mr. Lucas, I understand. Sir, saan niyo po gustong ilagay ang mga dolphin? Ako na po ang mag-aayos para may magpapadala sa inyo." Nagmamadaling tanong ng middle-aged na lalaki kay Alexander. Saglit na nag-isip si Alexander, pagkatapos ay sinabi, "Dapat ay mayroon kayong sasakyan para sa pagdadala ng mga dolphin, tama ba? Ipadala silang lahat sa pinakamalapit na beach. Gusto ko silang palayain. Sige, aayusin ko na." Sumang-ayon ang nasa katanghaliang gulang, tinakpan ang kanyang mukha, at nawala. Napahiya siya ngayong araw. Nang matapos niya ang pag-asikaso, kinuha ni Alexander si Micah at malumanay na nagsalita, "Tara bitch, okay. Panoorin natin ang pag-uwi ng mga dolphin." Sige. Masayang pinalakpakan ng maliit ang kanyang mga kamay. Ang pagpapauwi sa mga maliliit na dolphin ay mas kawili-wili kaysa makita silang nakakulong dito. Kaya lang sa susunod na sandali, hindi na matutuwa ang maliit na lalaki. "Anong problema, sweetheart?" Kinakabahang tanong ni Alexander. Kabanata 565. Nag-aalalang sabi ni Micah, "Bakit hindi tayo maghanap ng lugar para mag-alaga ng maliliit na dolphin, Daddy? Natatakot akong mahuli sila at abusuhin ng mga masasamang tao kapag bumalik sila sa dagat. Maliban sa iilang dolphin na ito, paano naman ang ibang mga dolphin? Daddy, makakahanap ka ba ng magpoprotekta sa kanila sa lahat ng oras?" Nang marinig ang sinabi ni Micah, biglang bumili ng tibok ng puso ni Alexander. Hindi na siya nag-isip pa. Ang mga salita ni Micah ay nagpaalala sa kanya tungkol dito.
Sa pagkakataong iyon, bahagya niyang tinapik ang ilong ni Micah at nakangiting sinabing, "Micah, napaka-thoughtful mo. Gayunpaman, huwag kang mag-alala, masisiguro sa iyo ni Daddy na hanggat nasa dagat sila ng Alvonia, walang maglalakas loob na saktan sila. Ang sinumang maglakas loob na panatilihin sila sa pagkabihag ay mapupunta sa bilangguan." Pagkasabi nun ay kinuha ni Alexander ang phone niya at tinawagan si Diane. "Diane, hindi ba pinag-iisipan ng mga matatandang iyon ang pagbutihin ng konstitusyon kamakailan? Sabihin mo sa kanila na magdagdag ng isa. Mula ngayon, ang pagpatay sa mga dolphin ay mahigpit na ipinagbabawal sa tubig ng Alvonia, at anumang oras nang ang pagganap na kinasasangkutan ng mga dolphin ay ipagbabawal. Ang sinumang lumabag sa batas ay masentensyahan ng higit sa 10 taon sa bilangguan, at ang hatol ay hindi aalisin." Nang marinig ang kanyang mga sinasabi, lahat ay tumingin sa kanya ng kakaiba. Siya ba ay isang tanga? Pagbutihin ang konstitusyon. Lalagyan ng nobela. Sa tingin mo ba ikaw ang pinuno ng bansa? Ang konstitusyon ay ang pundasyon ng isang bansa, at hindi ito maaaring maging sanhi ng pagdaragdag sa kalooban kung walang talakayan. Nananaginip ba siya? Napatikip ng bibig ang mga tao at nagtawanan, akala nila nagbibiro si Alexander. Noong una, akala nila ay napakakapangyarihan ni Alexander, ngunit nang lumabas ang mga salitang, "Make the Constitution perfect," ay gusto lang nilang kutsain si Alexander, dahil siya ay ignorante. Gayunpaman, sa susunod na sandali, may napabulalas habang hawak ang kanilang telepono. Oh my God! Inihayag ng WhatsApp, Twitter, at TikTok na nagdagdag sila ng konstitusyon. Ang konstitusyon ay tungkol sa proteksyon ng mga dolphin. Mahigpit na ipinagbabawal na pumatay at panatilihin ang mga dolphin sa pagkabihag. Ang mga lalabag ay masentensyahan ng higit sa 1 taon sa bilangguan. Kung malubha ang mga pangyayari, maaari silang hatulan ng kamatayan. Oh my God, tama ang sinabi niya. Nakatanggap din ako ng notification sa phone ko. Hindi na makatawa ang mga taong kanina pa nagtatawanan. Kinuha nila ang kanilang mga telepono at nirefresh ang balita. Kung hindi dahil sa announcement ng major social platforms, akala nila may mali sa system. Nang maniwala ang lahat, natahimik ang performance hall. Nakanganga silang lahat kay Alexander. Maging si Yulia na nasa tabi niya ay medyo nabibigla. Nagdagdag siya ng konstitusyon sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa telepono. Diyos ko! Isang makapangyarihang tao lamang ang nakagawa nito. Kahit na alam niyang may kakayahan si Alexander, ang pagkilos ng pagdaragdag ng konstitusyon ay ganap na lumampas kanyang imahinasyon. Tama siya. Si Alexander ay isang misteryo sa kanya. Si Yulia ay nakakita lamang ng isang maliit na bahagi ng kung ano ang kaya ni Alexander. Sa kabilang banda, mas natakot sina Jordan at Luis at tumahimik. Kahit na ang pamilya Lucas ay makapangyarihan sa Sconvia at ang ugat ng lungsod daan-daang taon na ang nakalilipas, hindi ganoon kadali para sa kanila na magdagdag ng konstitusyon. Nasa audience si Micah. Hindi pa rin niya maintindihan ang sitwasyon at napatalon siya sa tuwa nang marinig nila ang assurance ni Alexander at muling umalangaw-ngaw ang pamilyar na mga linya. Napakagaling ni Daddy. Ang daddy ko ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hinaplos ni Alexander ang kanyang buhok at nakangiting sinabi, "Now, can we watch the dolphin go back now?" Oo. Mariing tumanggo si Micah. Binuhat siya ni Alexander, hinawakan ang kamay ni Yulia, at nag-walk out nang nagulat ang lahat. Kabanata 566. Umalis sandali si Alexander at ang iba pa bago natauhan ang lahat sa performance hall. Maaaring may kakilala siya sa Legislative Council, at alam niya ng maaga na ang konstitusyong ito ay idadagdag, pagkatapos ay niloko tayong lahat. Naisip ito ng ilang manunood. Pwede naman. Wala pa akong nakikitang makakapagdagdag ng konstitusyon sa isang tawag lang sa telepono. At saka, nasa internet. Oo, sa pagkakaalam ko, ang pag-amyenda sa konstitusyon ay isang malaking kaganapan. Una, kailangan itong imungkahi ng hakbang-hakbang, at pagkatapos ay talakayin at iboto sa iba't ibang antas ng mga pagpupulong. Then draw up the draft for some time.
After walang problema, it will be announced to the public officially. It's not as sloppy as he showed us. Maraming tao ang nagsimulang sumali. Matapos marinig ito, naramdaman ng lahat sa paligid na ang lahat ay may katuturan. Mula sa mga talakayan, si Alexander ay tiningnan bilang isang mapagpanggap na tao. Lalagyan ng nobela. Parang muntik na silang madayan ni Alexander. Napabuntong hininga sina Jordan at Luis nang marinig nila ang sinabi ng lahat, at ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay labis na hindi nasisiyahan. Naisip nila na maaaring amyendahan ni Alexander ang konstitusyon. Advance lang pala ang balita. Tapos hindi naman big deal. Malalaman ito ng pamilya Lucas ng maaga kung gusto nila. Sa back entrance ng performance hall. Ang 8 dolphin ay isinakay sa 2 sasakyang puno ng tubig dagat. Tumabi ang medyo may edad na 3 beses na sinampal ni Alexander, iniisip ang kahihiyan na dinanas niya ngayon, mas lalong tumindi ang puot sa kanyang mga mata. Paalis na ang sasakyan patungong dalampasigan, bigla siyang naglabas ng maliit na itim na bote mula sa bulsa ng kanyang suit, tinanggal ang takip, at ibinuhos ang gamot sa bote sa balde ng isa sa mga sasakyang pangtransportasyon. Bagay ka, bata. Dahil mayroon kang 8 dolphin, papatayin ko silang lahat. Ngumisi ang nasa katanghaliang gulang habang nagsasalin ng potion. Pagkatapos niyang magbuhos ng gayuma, sumakay siya sa passenger seat ng isa sa mga sasakyan at tumungo sa pinakamalapit na dalampasigan. Noong una, hindi na niya kailangang pumunta, gusto niyang makita ang ekspresyon ng kalungkutan ni Alexander kaya, palihim niyang sinundan siya. Si Alexander na mismo ang nag-drive papuntang beach at naunang dumating kasama sina Yulia at Micah. Pagkaraan ng ilang sandali maglaro sa dalampasigan, may nakita silang 2 transport truck na papalapit na ang kanilang mga balde. Micah, nandito na ang mga dolphin, tingnan mo sila ni Daddy. Hinawakan ni Alexander ang kamay ni Micah at naglakad papunta sa direksyon ng sasakyan. Sa oras na ito, maraming tao ang tumalon mula sa kotse at inilipat ang malaking tangke ng tubig na naglalaman ng mga dolphin. Tuwang-tuwa si Micah at sumugod sa gilid ng tangke ng tubig, handang asarin ang mga dolphin sa loob, ngunit biglang may nakitang mali. Tay, tulog na ba itong 4 na dolphin? Kakaibang tanong ni Micah. Yumuko si Alexander at tumingin, umitim agad ang mukha niya. Lahat ng 4 na dolphin sa tangke ay walang vital signs. Patay silang lahat. Isa na rito ang dolphin na nagligtas sa kanya noon. Mabilis na tiningnan ni Alexander ang iba pang mga tangke ng tubig. Buti na lang at buhay ang 4 na dolphin sa loob. Noon lang medyo gumaan ang pakiramdam ni Alexander. Mas magaling lang siya ng kaunti. 4 na dolphin ang namatay sa 8, at isa sa kanila ang nagligtas sa kanya noon. Ang galit sa puso ni Alexander ay sumiklab sa isang iglap. Kabanata 567. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni Alexander, nag-evil smile ang middle-aged na lalaki sa tabi niya. Ito ang makukuha mo sa pagpapahiya mo sa akin sa harap ng napakaraming tao. Ang lakas ng loob mo. Hindi ko hahayaang makuha mo ang gusto mo. Patay na ang 4 na dolphin, bakit hindi mo buhayin kung kaya mo naman? Ibinaba ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang ulo, natatawa sa kanyang sakit. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagpipigil ng tawa, bigla siyang nagangat ng ulo, kunwari ewan, at napabulalas, ano ba? Buti naman sila nung isinakay sa sasakyan, bakit namatay silang lahat? Tinatanong mo ba ako? Sumimangot si Alexander, at tinitigan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pareho sila ng kondisyon sa transportasyon, bakit patay na lahat ng dolphin sa tangke na ito? Kahit na ang 8 dolphin ay may mga galos sa iba't ibang antas, hindi sila nasugatan. Kahit na ang espasyo sa tangke ng tubig ay medyo maliit, hindi sila maaaring mamatay sa loob ng ilang minuto. Dapat may nagdroga ng tubig at gusto silang patayin ng kusa. Tinitigan niya ang nakamamatay na mga mata ni Alexander, at ang puso ng nasa katanghaliang gulang ay nanginginig sa takot. Sa sandaling ito, bigla siyang nagsisi. Lalagyan ng nobela. Hindi siya dapat ngayon lang naging impulsive at nagbuhos ng gayuma sa tangke. Hindi naman sa naawa siya sa mga dolphin na iyon, pero masyadong nakakatakot ang mga mata ni Alexander.
Gayunpaman, walang pagbabalik para sa kanya. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumahimik, itinago ang kanyang konsensya, at sinabing, "Hindi ko alam, pantay-pantay ang pakikitungo ko sa 8 dolphin at 2 sasakyang pangtransportasyon." Paano maniniwala si Alexander sa kanyang kalokohan? Ang malamig na tingin ni Skylar ay tumagos sa kanyang mga buto na parabang nababasa niya ang puso ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Sabihin sa akin ang katotohanan." Biglang sumigaw si Alexander, at ang malakas na pamimilit ay dumating patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa isang iglap, tumayo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kinatatayuan. Bago pa siya makapag-react, may kakaibang pakiramdam na biglang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Pagkatapos, ang kanyang bibig ay hindi mapigilan, at sinabi niya, "Tama, ibinuhos ko ang potion sa tangke ng tubig, kaya namatay ang mga dolphin doon. 3 beses mo akong sinampal sa harap ng lahat ng tao sa performance hall, at ginawa mong hampasin ako ni Mr. Lucas. Hindi ko kayang lunukan ang napakahiyang kahihiyan. You put all your effort to save those beasts, di ba? Hindi kita hahayaang gawin ang gusto mo, gusto lang kitang makitang nalulungkot." Nanginginig ang boses niya at mas tumindi ang gulat sa mga mata ng medyo may edad na. Ano ang nangyayari? Mabuti na lang at wala sa kontrol ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kamalayan ay wala rin sa kontrol. Anong trick ang ginamit ni Alexander? Nagawa niyang manipulahin at sabihin sa kanya ang katotohanang tinatago niya. Ito ay masyadong nakakatakot. Nang marinig ang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, galit na sumigaw si Micah, "You big meanie, pinatay mo ang maliliit na dolphin." Galit ding umiling si Yulia. Ang puso ng mga tao ay mas nakakatakot kaysa sa mga hayop. Gusto niyang ilabas ang kanyang galit, kaya 4 na dolphin ang kanyang napatay. Nang makitang umiiyak si Micah, pinigilan ni Alexander ang galit sa kanyang puso, niyakap siya, pinunasan. Pinunasan ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata, at mahinang sinabi, "Huwag kang magalit sweetheart, hinding-hindi siya pababayaan ni Daddy." Kabanata 568. Meron pang 4 na cute na maliit na dolphin, ilabas muna natin sila sa dagat ha. Sige, makikinig ako kay Daddy. Ngumuso si Micah at matino niyang sinabi. Inilagay ng ilang manggagawa ang 4 na natitirang dolphin sa dagat sa ilalim ng pangangasiwa ni Alexander. Pinakawalan din ni Alexander ang 4 na patay na dolphin pabalik sa dagat. Para kay Alexander, sila ang mga tagapag-alaga ng dagat. Dapat niyang palayain sila pabalik sa dagat kahit na sila ay namatay. Masayang lumangoy ang 4 na dolphin nang makalabas na sila sa dagat. Sa sandaling sila ay pinakawalan, sila ay tumalon at lumubog sa tubig, tinatamasa ang lasa ng kalayaan. Nang kinawayan sila nina Alexander at Micah na nakangiti ng nakangiti, tumalikod na sila at lumangoy patungo sa dalampasigan. "Tay, babalik ba ang munting dolphin para magpaalam sa atin?" Agad namang tumakbo si Micah na tuwang-tuwa. Nag-aalala si Alexander na baka mahulog siya, kaya mabilis siyang sinundan. Pagdating nila sa gilid ng tubig, inilabas ng 4 na dolphin ang kanilang mga ulo, nanginginig ang kanilang mga ulo at buntot kay Alexander at Micah, na parang may pinag-uusapan. Kinalabot ni Micah ang isa sa mga dolphin. Agad na naging mas masayahin ang dolphin. Lalagyan ng nobela. "Wow, may gusto ito sa akin." Masayang niyakap ni Micah ang dolphin. "They can't stay out of the water for too long, sweetheart. Let's say goodbye to them, and see them again when we have the chance, okay?" Hinaplos ni Alexander ang ulo niya at sinabing, "Sige." Tumango si Micah at nagpaalam sa mga dolphin. Para bang naintindihan nila ang sinabi ni Alexander, sumipol ng ilang beses ang 4 na dolphin, saka sumisid sa dagat at lumangoy sa malayo. Pagkatapos, ibinaon ni Micah ang kanyang ulo sa mga bisig ni Alexander. Umalis ang pamilya. Ang medyo may edad na lalaki na natakot, agad na nagalit pagkaalis ni Alexander. Naisip niyang tamad si Alexander para makipagtalo sa kanya. Pero paakay na sana siya ng kotse at aalis, may boses babae na tumawag sa kanya. "Trying to escape. It won't be that easy."
Nanginginig ang puso ng medyo may edad na at tumingin sa kanya. Nakita niya ang isang magandang babae na walang ekspresyon na nakatingin sa kanya. Si Diane pala. Matagal na siyang pumunta sa Scanvia para tapusin ang pagtatayo ng Lovers Tower. Nang pinakawala ng mga dolphin pabalik sa dagat ngayon, nagpadala si Alexander ng mensahe sa kanya, na nag-utos sa kanya na harapin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ikaw, sino ka? Maingat na tanong ng medyo may edad na. Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako dahil malapit ka nang mamatay. Malamig na sumangot si Diane, nilason mo ang dolphin na nagligtas sa buhay ng Dragon King, at inutusan ako ng Dragon King na ilibing ka sa dagat kasama ang mga dolphin. Anong sabi mo? Dragon King. Gustong ilibing ako sa dagat. Ang mukha ng medyo may edad na lalaki ay lubhang nagbago. Akala niya ay nakatakas na siya sa kanyang mga kahihinatnan, ngunit hindi niya inaasahan na si Alexander ay tamad na gawin ito sa kanyang sarili. Hindi na hinintay na mag-react ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, binuhat siya ni Diane na parang manok at marahas na ibinaba ang kanyang braso. Lumipad sa ere ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkaraan ng mahabang panahon, nahulog siya sa tubig. Ilang manggagawa sa paligid ang nagulat at hindi nakapagsalita. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay itinapon sa dagat 2,000 metro ang layo mula sa pampang matapos itapon ni Diane. Miss, hindi marunong lumangoy ang manager namin. Matapang na sabi ng isa sa mga manggagawa. Magwala ka. Kung hindi, ipapakain din kita sa mga peteng. Malamig na bamantong hininga si Diane, na ikinatakot ng mga manggagawa na tumakas sa eksena. Napatingin si Diane sa dagat at umalis. Kabanata 569. Sa pagbabalik, nakita ni Alexander ang isang magandang restaurant, kaya pinapasok niya sina Yulia at Micah, kumain ng masarap na hapunan, at pagkatapos ay bumalik sa Lucas Manor. Ito ay isang araw na puno ng kaganapan. Naligo silang tatlo at humiga sa kama. Mabilis na nakatulog si Micah dahil excited siyang tumingin sa mga dolphin. Hindi naman inaantok sina Alexander at Yulia na nasa tabi niya. Tinakpan ni Yulia ng kumot si Micah, at hindi napigil ang tanungin si Alexander, may hiniling ka bang magdagdag ng Dolphin Protection Constitution ngayong hapon? Buong araw na bumabagabag sa kanyang isipan ang tanong na ito. May sapat na kakayahan si Alexander na gawin iyon at labis siyang nabigla. Nang makita ang kanyang kakaibang hitsura, kinagat ni Alexander ang kanyang mga labi, at nakangiting sinabi ko sa isang tao na idagdag ito, ngunit sa palagay ko ay magiging mahabang kwento kung ipapaliwanag ko ito. Natatakot akong gisingin natin si Micah. Bakit hindi tayo pumunta sa kabilang kwarto kung saan tayo magdamag mag-usap? Sa sandaling ang mga salitang, talk all night, agad na namula ang mukha ni Yulia. Lalagyan ng nobela. Bastos. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at inis na pinandilatan si Alexander. Ang taong ito ay puno ng tubig dagat. Mayabang si Yulia at kahit hinayaang lumuwag ng konti ang puso niya, ayaw niyang madaling magtagumpay ang lalaking ito. Mahal. Walang gana na sabi ni Alexander. Saway ni Yulia, you don't need to explain it to me, I'm no longer curious. Matulog ka na. Pagkasabi niya noon ay binalot niya ang sarili sa kumot. Iniwan niyang mag-isa si Alexander sa dilim. Kinaumagahan, nag-aalmusal ang pamilya na inihanda ng katulong. Pumasok si Clara at sinabi kay Yulia. Ang isang pamilya ng tatlo ay kumakain ng almusal na dala ng katulong, pumasok si Clara at sinabi kay Yulia, Yulia, gusto ni Lolo na pumunta ka para magkaroon ng family meeting. Isang family meeting. Bahagyang natigilan si Yulia. Tumango si Clara, bueno, inilipat ni Lolo ang 8% ng bahagi ng pamilya Lucas sa iyo kahapon. Ikaw na ngayon ang may-ari ng pinakamaraming share bukod kina Lolo at Tio, kaya hindi ka dapat absent tuwing may family meeting tayo. Saglit na nag-isip si Yulia, saka tumango, sige, pupunta ako pagkatapos ng almusal. Pagkaalis ni Clara, sinabi ni Alexander kay Yulia, I'll go with you. Malaki ang pamilya Lucas, may natuwa at may nag-aalala sa biglaang pagbabalik ni Yulia. Pinakamalasakit ni Shane kay Yulia ang sama ng loob niya sa kanyang yumaong ina, si Phaedra.
Nandoon din si Jeffrey, na pumunta sa Cloudtopia para sabihin kay Yulia na bumalik, at si Han, na kagagaling lang sa meeting niya. Yung iba mahirap pakisamahan maliban sa kanilang tatlo. Lalo na para kay Jordan at sa kanyang mga tao, na hindi ka panipaniwalang nagalit kahapon at maaaring naisip kung paano aatakihin si Yulia. Hindi hahayaan ni Alexander na harapin ito ng mag-isa ni Yulia. Nang marinig ang sinabi ni Alexander, walang pag-aalinlangan na tumango si Yulia. She could feel more at ease kahit ano pa ang kanyang pakikitungo hanggat nandyan si Alexander. Makalipas ang 25 minuto, pumasok ang pamilya ni Alexander sa manor kung saan nakatira ang matanda. Ang loob ng manor ay pinalamutian ng elegante. Sa sala, may marble table at maayos na mga upuan sa paligid nito. Umupo si Shane sa gitna at katabi niya ang panganay niyang si Logan. Nag-scan si Alexander ngunit hindi nakita si Jeffrey. Gayunpaman, naroon din si Jordan at ang iba pa. Kabanata 570. Nang makita si Alexander at Yulia na pumasok sa pinto, masigasig na kumaway si Shane, "Yulia, halika at maupo ka sa tabi ni Lolo." Pumayag naman si Yulia at umupo sa katabing upuan. Tumikim ang matanda at sinabi sa lahat, "Sa tingin ko lahat ay nandito, maaari na nating simulan ang pulong. Tinawagan ko lahat ng nandito para ipakilala sa inyo ang apo kong si Yulia. Siya ang nag-iisang anak na babae ni Phaedra, at bumalik siya sa pamilya Lucas kahapon ng umaga. Nailipat ko na sa kanya ang shares na nakalaan para kay Phaedra." Sa madaling salita, si Yulia ay naging isa sa mga pangunahing shareholder ng Lucas Enterprise. Nang matapos magsalita ang matanda ay pumalakpak si Han at sumunod naman si Alexander. Hindi man maintindihan ni Micah ang sinabi ng matanda, mariin niyang ipinalakpak ang maliliit na kamay nang makitang pumapalakpak ang kanyang ama. Ang iba pang naruroon ay walang sinabi. Ayaw nilang tanggapin ang desisyon ng matanda. Sa oras na ito, ang panganay na anak ng matanda, si Logan, na magiging pinuno ng pamilya Lucas. Sumulyap kay Yulia, at sinabi sa matanda na may sama ng loob, "Tatay, kahit anak ni Phaedra si Yulia, hindi niya kapareho ang apelyido ni Lucas." Ang pangatlong nakikita shareholder ng pamilya Lucas ay isang tagalabas. "Sa tingin ko, hindi ito maganda." Nang marinig ni Alexander ang kanyang sinabi, napangiti si Alexander. Inaasahan niyang hindi magiging maayos ang pagpupulong para kay Yulia. Nang makitang hindi sumang-ayon si Logan, sumang-ayon si Jordan at ang iba pa sa kanya at nagsimulang magdaldalan. Tama si Uncle Logan, outsider si Yulia, so why give her 8% of the shares, hindi naman kasing dami ng shares ni Jeffrey. At saka, may asawa na siya at may anak na. Hindi ba't ibinibigay lang natin ang shares sa iba pang apelyido? Hindi ka tanggap-tanggap sa amin. Kumunat ang noo ni Shane at walang sinabi. Muling sinabi ni Logan, "Tay, alam ng lahat na hindi mo kayang bitawan ang pagkamatay ni Phaedra. Ngayong hanapin mo na ang kanyang anak, gusto mong bumawi dito. Dapat ay wala na tayong sinabi." Gayunpaman, hindi ko pa rin maiwasang magtanong, kahit na ibinigay kay Yulia, may kakayahan ba siyang humawak ng napakaraming shares? Kung hindi niya ito kakayanin at hayaan ang mga tagalabas na samantalahin ito, magbabago ang istruktura ng shareholding ng Lucas Enterprise. Kaya iniisip ko na bigyan siya ng pagsubok para makita kung kaya niya ito. Kung kaya niya, pabor ako na bigyan siya ng shares. Ano ito? Subconsciously na tanong ni Yulia. Nakahinga si Logan at sinabing, upang makipag-ayos sa isang negosyo. Medyo malaki nga lang yung halaga, mga 10 billion. Kung makikipag-negotiate ka sa cooperation, I think walang magtatanong sa kakayahan mo sa pamilya Lucas. Siyempre, hindi kita hahayaang tumakbo ng walang kabuluhan kung hindi mo kaya. Kailangan mo lang ibalik ang 7% ng shares na ibinigay ni Lolo. Mayroon pa ring 1%, at ang taunang dibidendo lamang ay sapat na para mamuhay ka ng marangya sa Cloudtopia. Pagkasabi pa lang niya ay tumahimik ang sala. Bahagyang kumislap ang mga mata ng lahat, bawat isa ay may iniisip. Napatingin si Yulia kay Alexander. Sa oras na ito, biglang napabulala si Han na nakaupo sa gilid, cooperation of 10 of billions.
Di ba proyekto ito ng iba? Yulia, huwag. Gayunpaman, bago siya matapos magsalita, sinabi ni Alexander kay Logan, oo, gagawin niya ang sinasabi.